Ikalawang Samuel, Kabanatang 9 hanggang 10. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ikalawang Samuel, Kabanatang 9, si David at si Mephiboset. Ikalawang Samuel, Kabanatang 10, tinalo ni David ang mga Amonita. Ikalawang Samuel, Kabanatang 9, si David at si Mephiboset. Isang araw nagtanong si David, may natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan? Ipinatawag ni David ang isang tao na nagngangalang Ziba, isang utusan mula sa sambahayan ni Saul. Pagdating niya, tinanong siya ni David, "Ikaw ba si Ziba?" Sumagot siya, "Ako nga po." Muling nagtanong ang hari, "May natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan ng Diyos?" Sumagot siya, "Mayroon po ang 10 anak na lalaki ni Jonathan." "Nasaan siya?" tanong ng hari. Sumagot si Ziba, "Naroon po sa Lodebar, sa bahay ni Makir na anak ni Amiel." Kaya ipinasundo siya ni David mula sa bahay ni Makir. Ang pangalan ng anak ni Jonathan ay Mephiboset at apo siya ni Saul. Pagdating niya kay David, yumukod siya bilang paggalang dito. Sinabi ni David sa kanya, "Ikaw pala si Mephiboset." Sumagot siya, "Ako nga po." Sinabi ni David sa kanya, "Huwag kang matakot. Ipinatawag kita dahil gusto kitang pakitaan ng kabutihan dahil sa iyong amang si Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul, at hindi lang iyan, dito ka na palagi ang kakain kasama ko." Yumukod si Mephiboset at sinabi, "Sino po ako para tratuhin niyo ako ng ganito? Gaya lang po ako ng isang patay na aso." Pagkatapos ipinatawag ng hari si Ziba, ang dating utusan ni Saul, at sinabi, "Ibinigay ko na sa apo ng amo mong si Saul ang lahat ng ari-arian ng kanyang lolo. Ikaw, ang mga anak mo at ang mga utusan mo ang magsasaka ng lupain para sa kanya, at dapat mong dalhin sa kanya ang mga ani para may pagkain ng sambahayan ng amo mo. Pero si Mephiboset naman ay kakain kasama ko." May 15 anak na lalaki at 20 utusan si Ziba. Sumagot si Ziba sa hari, "Gagawin ko po, mahal na hari, ang lahat ng iniutos niyo sa akin na inyong lingkod." Mula noon, palaging kumakain si Mephiboset kasama ni David na parang isa sa mga anak niya. May bata pang anak na lalaki si Mephiboset na nagngangalang Mika. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Ziba ay naging utusan ni Mephiboset. At si Mephiboset na lumpo ang 2 paa ay nanirahan sa Jerusalem at palagi siyang kumakain kasama ni Haring David. Ikalawang Samuel, Kabanatang 10, tinalo ni David ang mga Amonita. Mga ilang panahon pa ang lumipas, namatay si Nahash, ang hari ng mga Amonita. Pinalitan siya ng anak niyang si Hanun bilang hari. Sinabi ni David, "Magpapakita ako ng kabutihan kay Hanun dahil naging mabuti ang kanyang ama sa akin." Kaya nagpadala si David ng mga opisyal para ipakita ang pakikiramay niya kay Hanun sa pagkamatay ng ama nito. Pero pagdating ng mga opisyal ni David sa lupain ng mga Amonita, sinabi ng mga opisyal ng mga Amonita kay Hanun na kanilang hari, "Sa tingin niyo ba pinahahalagahan ni David ang inyong ama sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tauhan para makiramay sa kalungkutan niyo? Hindi. Ipinadala niya ang mga taong iyan para manmanan lang ang lungsod natin at wasakin." Kaya ipinadakip ni Hanun ang mga opisyal ni David, inahit ang kalahati ng kanilang balbas, at ginupit ang mga damit nila mula baywang pababa, at pagkatapos ay pinauwi sila. Talagang hiyang-hiya silang umuwi dahil sa kanilang itsura. At nang mabalitaan ni David ang nangyari, nagsugo siya ng mga mensahero para sabihin sa mga opisyal niya na manatili muna sila sa Jericho hanggang sa tumubo na ang mga balbas nila. Pagkatapos maaari na silang bumalik. Napag-isip-isip ng mga Amonita na ginalit nila si David, kaya umupa sila ng 20,000 sundalong Arameo mula sa Bet-Rehob at Zoba, 1,000 sundalo mula sa hari ng Maaka, at 12,000 sundalo mula sa Tob.
Nang marinig ito ni David, ipinadala niya si Joab at ang lahat ng sundalo niya sa pakikipaglaban. Pumwesto ang mga Amonita sa bungad ng kanilang lungsod, habang ang mga Arameo naman na galing sa Rehob at Zoba at ang mga sundalong galing sa Tob at Maaka ay naroon sa kapatagan. Nang makita ni Joab na may mga kalaban sa harap nila at likuran, pumili siya ng pinakamahuhusay na sundalo ng Israel at pinamunuan niya ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga Arameo. Si Abishai naman na kanyang kapatid ang pinamuno niya sa mga natitirang sundalo sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Sinabi ni Joab kay Abishai, "Kapag nakita mo na parang natatalo kami ng mga Arameo, tulungan niyo kami. Pero kapag kayo ang parang natatalo ng mga Amonita, tutulungan namin kayo. Magpakatatag tayo at buong tapang na makipaglaban para sa ating mga mamamayan at mga lungsod ng ating Diyos. Gagawin ng Panginoon kung ano ang mabuti para sa Kanya." Sumalakay sina Joab at ang mga tauhan niya sa mga Arameo at nagsitakas ang mga Arameo sa kanila. Nang makita ng mga Amonita na tumatakas ang mga Arameo, tumakas din sila palayo kay Abishai at pumasok sa lungsod nila. Pagkatapos umuwi sina Joab sa Jerusalem mula sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Nang mapansin ng mga Arameo na natatalo sila ng mga Israelita, muli silang nagtipon. Tinulungan sila ng ibang mga Arameo na ipinatawag ni Hadadezer mula sa kabila ng ilog ng Euphrates. Pumunta sila sa Helam sa pamumuno ni Shobak na commander ng mga sundalo ni Hadadezer. Nang malaman ito ni David, tinipon niya ang lahat ng sundalo ng Israel. Tumawid sila sa ilog ng Hordan at pumunta sa Helam. Naghanda ang mga Arameo para harapin si David at nakipaglaban sila sa kanya. Pero muling tumakas ang mga Arameo sa mga Israelita. Napatay ni na David ang 700 mga ngarwahe at 40,000 mga ngabayo. Napatay din nila si Shobak, ang commander ng mga sundalo. Nang makita ng mga haring kaanib ng mga Arameo na sakop ni Hadadezer na natalo sila ng mga Israelita, nakipagkasundo sila sa mga Israelita at nagpasakop sa kanila. Kaya mula noon, natakot nang tumulong ang mga Arameo sa mga Amonita.